church, bubuksan natin yung ating tenga, and that's it. We're already listening to a sermon. Ganun na po ba kasimple yung listening to a sermon? Well, listening to a sermon is not as simple as most people think. It is not merely sitting in church and listening to the one speaking from the pulpit. It must be prepared for, taken seriously, and diligently pursued. Saglit po tayong manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Aming Diyos, we ask for your favor this afternoon. Nawa kayo po ang mag-enlighten sa amin sa mga bagay na ito, mga practical na bagay na kailangan po namin in order for us to really profit from the word na naririnig namin Sunday after Sunday. Mangusap po kayo sa aming lahat, O Diyos, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Yung ating pong key Bible verse ay hahanguin po natin mula sa Luke chapter 8, verse 18. So Luke chapter 8, verse 18, sabi po doon, "Take care then how you hear," or take heed how you hear, "for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away." Meron pong utos or imperative sa atin si Jesus Christ to take heed kung paano po tayo nakikinig ng salita niya, kung paano po tayo nakikinig ng sermon. Hindi po basta bubuksan natin ang ating tenga, yun na yun, makikinig na tayo ng sermon. Mabigat po yung utos sa atin ni Jesucristo to be careful, na take heed kung paano po tayo makikinig ng kanyang salita. So the question is, what is the best way to listen to a sermon so that our souls benefit greatly from it? Paano nga po ba tayo makikinig sa sermon kung saan yung kaluluwa natin talagang magbe-benefit, magiging beneficial po sa ating Christian life yung pakikinig po natin ng sermon? At ang sagot po dyan, for a sermon to be most effective in us, we should listen to it with diligence, eagerness, and prayer. We should receive it with faith and humility and lay it up in our hearts and lives. Yung pakikinig po ng sermon, mga kapatid, hahatiin po natin sa tatlong kaganapan. Okay, so before the sermon, yung mga dapat nating gawin bago makinig ng sermon, during the sermon, tuwing nakikinig na tayo ng sermon, and after the sermon. So dyan po natin nahatiin yung ating study. Before the sermon, during the sermon, tsaka after po ng sermon. So unahin po natin, first, before the sermon. Ano po yung dapat nating gawin before the sermon in order for us na maging careful to take heed kung paano po tayo nakikinig ng preached word. So meron pong tatlong bagay under sa before the sermon, apat na bagay under po sa before the sermon. Unahin natin, before the sermon, brethren, pray diligently. Sa Tagalog, masikap na manalangin. Pray diligently. Itong before the sermon, mga kapatid, nangyayari to Monday to Saturday. Kasi yun po yung preparation natin eh. Bago makinig ng sermon, meron tayong 6 days to prepare before the sermon ng Lord's Day. So Monday to Saturday po, ito nangyayari. This of course is where we must begin. We must diligently plead to God that He would bless both the preacher and the hearer alike. Sabi po ng salmista sa Psalm 127 verse 1, sabi doon, Psalm 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." Maliban daw ang Diyos ang nagtatayo ng isang gusali, nagpapagod lang po yung mga laborers nito. So same principle mga kapatid, no? Kahit na nagpe-prepare pa yung ating preacher para sa Lord's Day, kahit na may preparation pa tayo, malibang ang Diyos ang mag-bless nito, nagpapagod lang po lahat. Lahat po yun worthless. Malibang i-bless yun ng Panginoon. So the first thing na gagawin natin ay we would pray diligently. Masika po tayong mananalangin para po sa sermon. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung Monday to Saturday natin, inawa po, markado ito ng pananalangin natin para dun sa magtuturo sa atin, mga ngaral mula sa pulpito, sa mga dadalo sa preaching, at maging tayo na makikinig po ng preaching. So hindi lang yon, hindi lang pray diligently. Pangalawa, pray specifically. Dapat specific po sana tayo pag mananalangin tayo before the sermon.
we must pray for those who will hear the word, specifically, kung possible po, by name po natin pinapanalangin yan. Tuwing nag-gather po tayo during the Lord's Day, nandyan po yung mga visitors natin na siguro nakita po sa Facebook yung ating gathering, kaya dumalo. Ipanalangin po natin. Monday to Saturday, mag-set tayo ng time na ipanalangin na itong mga visitor na dadalo po sa ating congregation, mag-minister sa kanila. Iba sa kanila, unbeliever eh. Ayaw ba natin na yung sermon ang gamitin para sa conversion nila? Nais po natin yon. Hindi lang yung mga visitors natin, yung mga relatives natin na inaaya natin sa gathering natin. Meron tayong mga teens na hindi pa member ng church and probably hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Nandyan yung mga anak natin, ipapanalangin natin na sana loobin ng Diyos na sa kanilang paglaki, tumanim sa puso nila yung sermon na naririnig nila dito sa pulpito. Ang dami po nating ipagpipray mga kapatid eh. Ito pa lang, occupied na po yung ating week. Yung task pa lang natin to pray for the sermon na maririnig natin ng Lord's Day, occupied na po tayo. So, nawa mga kapatid, yan po yung ginagawa natin. Ang tanong ko, balikan natin yung nakalipas na linggo po natin, kanya-kanya. Mula po ba nung Monday to Saturday, nag-pray po ba tayo para sa sermon sa araw na to? Nag-take time po ba tayo? O baka sabihin nyo, Pastor, nag-pray naman tayo. Nag-pray naman ako para sa sermon. Nung Sunday morning na. Kasi sabi nung pastor namin, bless daw yung word eh. Yun lang. Pero nung Monday to Saturday, pag binalikan natin, wala tayong maalala na sa personal praying time natin, dinulog natin yung pakikinig ng mga dadalo sa gathering. Sunday morning na lang po ba tayo nagpe-pray for the preaching? Sana po hindi, Monday to Saturday pa lang, nakikita na po sa atin ito. We must also pray for the preacher so that God would give him wisdom in preparing and meditating on his sermon outline. So papanalangin po natin yung preacher natin, lalong-lalo yung pastor na nangunguna sa pangangaral. Sabi po sa Matthew chapter 9, 37 to 38, Matthew 9:37-38. Si Kristo po yung nagsasalita dito. Sabi niya, pray to the Lord of the harvest, na daw? To send out laborers into His harvest. Sabi ni Kristo, manalangin tayo sa Lord of the harvest na mag-send out ng laborers para sa harvest. Ito ang tanong ko, brethren. Dito po ba sa inyong iglesia, sino po yung main laborer? Hindi po ba yung pastor ninyo? So pray to the Lord of the harvest na yung main laborer ninyo para sa harvest, i-bless ng Panginoon yung kanyang sermon preparation. Isama po natin ito, maging diligent tayo and specific na ipag-pray yung sermon ng ating pastor every Sunday. Sana nag-pray tayo this week, sa pakikinig natin ng sermon ngayong araw na ito. Brethren, madali pong humanap ng mali sa preaching ng pastor natin. Madali po. Madaling bilangin ilang beses siya pumiyok. Ganun kasi ginagawa po ng wife ko eh. Ibilang niya ilang beses akong pumipiyok. Madali po yun eh. Madaling pumiyok, maghanap ng piyok ng pastor, madaling bilangin ilang beses siyang mispronounce ng mga salita, madaling bilangin ilang beses siya naging wrong grammar, madaling bilangin ilang beses siya parang tagilid yung interpretation ni pastor po dito Madali po makipag-contest sa isa't isa na bilangin yung mali ng preacher natin. Alam niyo po anong mahirap? Yung idulog siya sa Diyos. Natulungan siya ng Diyos sa sermon preparation niya na malayo siya sa pagkakamali. Yun po ang mahirap. Madali pong pumuna Nawa, tuwing po na tayo sa mga errors ng preachers natin, ang unang thought na papasok, pinag-pray ko kaya to na hindi siya magkamali. Nawa, ganyan po tayo mga kapatid. Madali pong humanap ng error. Nawa, maging diligent tayo na ipag-pray yung sermon preparation ng ating preacher. So, sana ipag-pray natin to specifically. Mga kapatid, lalong-lalo na yung mga na-assign sa preaching ministry. Alam po ninyo kung gaano kahirap mag-prepare ng sermon. Napakahirap mga kapatid. Napaka-dangerous para sa isang preacher na mag-prepare ng sermon. Hubad siya, bare and naked na nakaharap sa salita ng Diyos throughout the week, na-expose yung kanyang sariling kasalanan, inaakusahan siya ng scripture, pero kailangan niyang tumindig sa pulpito kinalingguhan at i-deliver yung katotohanan na yun sa iglesia kung saan siya mismo yung unang nasaktan na. Mahirap yun.
i-rebuke yung congregation sa sin na mismo nakikita niya sa kanyang sarili. Napakahirap mga kapatid. Kailangan mag-live up siya sa standard ng preaching na pinapangaral niya. Aakusahan siya ng iglesia pag hindi niya nasasalamin sa sarili niyang pamumuhay yun. So, napakatindi nung task natin na ipanalangin natin yung ating preacher na nagdadala ng salita ng Diyos sa atin. Hindi po ito salita lang ng presidente o ng sino mang hari. Salita ito ng kataas-taasang Diyos, dala-dala ng isang mahinang tao. Kaya ganoon na lang po ang bigat na idalhin natin ang ating mga ngaral sa Diyos para ipanalangin siya, na tulungan siya ng Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang kamangmangat kahinaan. No, nawa maging diligent tayo dyan mga kapatid. So pangatlo, nandito pa rin sa ilalim ng before the sermon, prepare practically. Paghahanda ito na practical, practical preparations. Prepare practically, we must order the week, especially Saturday night, so that we can get to bed on time and have the least responsibilities on Sunday morning. Ito mga kapatid, practical advice po ito. Hindi naman tayo nagiging dogmatic or legalistic rito. No? As much as possible po, i-lessen po natin nawa yung mga task natin na para pagdating ng Saturday morning, bawas na po yung ating mga trabaho. Paano po natin magagawa yun? Halimbawa, pwede na siguro nating plantsahin yung mga pwede natin plantsahin ng Saturday night. Para pagdating natin ng Sunday ng umaga, hindi na tayo nagkukumahog na late na tayo nagising, paplantsa pa tayo. Kung kailangan nating mag-shoe shine, doon na tayo mag-shoe shine. Hindi yung Monday morning, tsaka pa lang tayo pipili ng damit, magmi-mix match pa tayo, alin ba dito yung bagay sa pantalon ko at hindi. At least Saturday, na-prepare na natin. Pwede po natin gawin yon. Isa pang practical advice mga kapatid, kunwari magbabaon tayo ng food ng Sunday, ng Lord's Day, baka pwede, Saturday pa lang ma-prepare na natin yung mga food siguro na ipe-prepare natin, yung hindi madaling mapanis, para Sunday morning, initin na lang natin, pwede pang makain ng lunch fellowship ng Sunday. Pwede natin gawin yon. In comparison mga kapatid, na wala tayong na-prepare na food, tapos Sunday morning, doon ka pa pipili sa ref mo, maghihiwa ka pa, ang dami mong gagawin, kailangan mong gumising ng 5 a.m. kasi magpapalambot ka pa ng baboy, yung mga ganong activities, nakakain yung oras. Yes, dumating ka sa church on time, pero ang dami mo nang ginawa, pagod ka na eh. Nabawasan na yung enerhiya mo. So, practical preparation, mahalaga ito mga kapatid para focus tayo sa worship. Isa pa, as much as possible, again, ayaw natin maging dogmatic dito, matter of prudence po ito, siguro Saturday night, bawasan na natin yung mga activities natin na magpapapuyat po sa atin. Yes, I understand, ilan sa atin dito, may mga work from Monday to Friday, tapos Sunday nila, Lord's Day, pinaka-me time nila yung Sabado. Naunawaan ko yun. So pag ginagawa, me time ng Sabado, tanghali nagigising ng Saturday morning para makabawi sa puyat ng entire week. Tapos Saturday night, magmo-movie marathon, o kaya pupunta ng mall, pupunta ng gala, anong oras na makakauwi. Ayaw naman, hindi natin sinasabi na kasalanan yung mga yun. Hindi naman. Pero kung makaka-apekto na to sa focus natin sa worship, baka siguro pwede nating bawasan. Na ilimit natin, i-lessen natin, nang sa ganon, fresh yung ating isip at katawan. Hindi tayo groggy, hindi tayo inaantok kasi nagtapos tayo ng series sa Netflix. The night before, 3:00 na tayo natulog. Nakaka-apekto na sa sermon hearing natin. So pwede po natin siguro po yun na gawin. Ang punto lang natin dito sa mga practical preparations na dapat nating gawin Saturday night, punto lang natin, let us do everything so that ng Sunday morning, full of strength and energy po tayo, full of strength and energy. We should not arrive at the gathering already tired because of too many preparations, nor should we be groggy due to staying up late. Masyado na tayong nagpuyat, groggy na tayo. Kaya ako as a preacher, nakikita ko sino yung mga member na lagi inaantok Bumabagsak yung mata So nakikita rin po yan ng pastor ninyo, nauobserbahan niya rin dyan sino yung laging groggy pag nagpipreach na po siya. Bakit kailangan nating paghandaan ito? Bakit kailangan nating dumating sa gathering na full of energy, fresh yung mind, yung katawan natin? Bakit? Because God is worthy of
of our full strength and energy whenever we come before His presence on the Lord's Day. Karapat dapat po ang Diyos ng buong isip at atensyon natin. Diyos po itong kinaharap natin. Hindi po isang makapangyarihang tao lang sa lupa tuwing Lord's Day. Pinangako ni Jesucristo na ang presensya niya ay nasa kalagitnaan ng nagkakatipon niyang tao. Narito si Jesus, mga kapatid, hindi man natin siya makita. Pangako niya na nandito siya. Haharap ba tayo sa Diyos na papikit-pikit ang ating mata? Hindi po sana ganun. Kaya nawa, lakaran natin itong mga practical preparations na ito. Nang sa ganun, pag nakinig tayo ng salita ni Jesucristo through the preacher, matatanggap natin ito ng malinaw na hindi tayo lumilipad yung isip natin kasi inaantok po tayo. So hindi lang yon, hindi lang pray diligently, pray specifically, and prepare practically. Pang-apat, under ng before the sermon, repent sincerely. Ito, brethren, napakaseryoso po nito, yung pagsisisi natin ng taos-puso before tayong makinig ng sermon. We must search our hearts for all unconfessed sin and apply ourselves afresh to the fountain open for sins and uncleanness. Di ba meron po kayong confession of sin before po kayong makinig ng sermon? Napaka-beneficial no, na i-repent natin yung mga kasalanan natin bago tayo makinig po ng sermon, ano? Siguro Monday to Saturday, nanlamig yung puso natin, nakaligtaan natin yung ating mga spiritual disciplines, nagtamad tayo, o nainganyo tayo ng ibang mga bagay sa mundo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na lumapit sa Kanya bago makinig ang sermon, na malinis ang budhi natin dahil lalapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi. Nawa po yan po ang gawin natin. Encouragement ko ito, lalong-lalo sa mga tatay, no? I-take advantage po natin yung Saturday night for family worship. Napakagandang oras po nun yung Saturday night. Para hindi lang ikaw as a father, pati yung wife mo and your kids, haharap kayo sa Diyos Sunday ng umaga para makinig ng salita niya. Ready kayong lahat. Fathers, i-orient ninyo yung mga anak ninyo what to expect sa salita ng Diyos. Kung paano sila dapat umact pag nasa harapan na sila ng salita ng Diyos. At yung Saturday night po, napakagandang opportunity po yan na pwede nating i-grab. And ultimately, manalangin tayo na hindi mangunguna yung sin natin, na pag may preaching si pastor, hindi tayo na pinapatamaan na naman ako ni pastor. Hindi po sana ganun yung puso natin. Pag na-rebuke tayo sa ating sin, mag-repent tayo, pag-pray natin na open yung heart natin sa lahat ng instructions ng Panginoon. Ayun po yung before the sermon. Dami nang dapat gawin, ano? Before the sermon pa lang. Kasi ganito po kaseryoso yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga siyang pagbuhusan ng effort. So yun po, before the sermon, punta na tayo dito sa pangalawa. During the sermon. Eto na, nakikinig na tayo ng sermon. Yes, ginawa natin lahat yun before the sermon. Ano na ngayon? Ngayong nakaupo na tayo dito. Paano tayo makikinig ng sermon? So, tatlong bagay uli under ng during the sermon. Listen aggressively, listen reverently, pangatlo, listen believingly. Unahin natin, listen aggressively, masigasig na pakikinig. Now, to hear a sermon rightly is not a passive discipline. You must participate with attentive and active listening. Kagaya na nabanggit ko kanina mga kapatid, yung sermon preparation po ng pastor ninyo, ng preacher ninyo, hindi lang po yan hard work. Hard work po yan eh. Pinagbubuhusan niya po yan ng isip, ng kanyang puso, yung learnings niya, binubuhos niya dyan, nananalangin siya sa Diyos na mangusap sa inyo yung kanyang salita. Napakahirap po na trabaho niyan. At nawa, bigyan po natin ito ng pagpapahalaga. Kanina magkausap po kami ni Pastor Gabe ng lunch. Meron siyang illustration na nagustuhan ko eh. Sinabi niya, halimbawa mag-a-announce siya na mamimigay siya ng tigwa 100,000 sa mga taong pupunta sa isang specific place at a specific time. Lahat ng pupunta doon, bibigyan niya ng 100,000. Ano pong gagawin natin? Susugod tayo. Hindi po ba? Daming pupunta nun kasi namimigay itong taon to. Walang bayad, walang condition, 100,000 each. Nare-realize po ba natin na yung preaching ng ating preacher, ng ating pastor, hindi po kayang tumbasan? Higit pa sa 100,000. Kung ganyan po ang tingin natin sa salita ng Diyos, hindi po mabigat sa atin na dumalo. Magmamadali tayo, meron tayong excitement.
na makinig ng kanyang salita. Sabi po sa Psalm 119 verse 72, Psalm 119:72, "The law of your mouth is better to me than thousands of golds and silver pieces." Yung law daw ng Diyos sa bibig, better than thousands of golds and silver pieces. Halimbawa mga kapatid, sinabi ko na dito sa gilid ko, may nakatagong Yamashita treasure. Hindi sa naniniwala ako sa Yamashita treasure. Halimbawa lang, merong Yamashita treasure dito, tapos may dala-dala akong pala, sasabihin ko, may Yamashita treasure dito, huhukayin ko. Sigurado ko, hindi lang kayo manonood. Maghahanap kayo ng sarili ninyong pala, makikipala kayo sa akin. At least portion lang ng Yamashita treasure, makuha nyo lang, ikakayaman nyo na yun. Ganun po yung listening aggressively. Alam mo na worth ng thousand silvers and golds ito. Hindi ka yung passive na manonood ka lang, spectator, parang nanonood ng pelikula. Hindi. Agresibo ka, mag-i-engage ng isip mo dun sa sermon dahil alam mo na mas valuable pa ito sa treasures ni Yamashita. Kung ganun po ang ating understanding ng salita po ng Panginoon. So, practical advice ko dyan, para matulungan tayo na maging aggressive listener, avoid po natin yung distractions. Again, hindi po ito legalistic na utos. I prefer na meron tayong hawak na physical Bibles. Pero sa mga occasion na wala tayong physical Bibles, phones, tablets, or naman, tablet nga yung gamit ko ngayon. Okay din naman po yan, hindi yan mali. Pero pwede nating airplane mode, pwede nating i-off yung data, na sa ganun wala tayong distraction. Malinaw yung pakikinig natin, aggressive tayong makikinig. Isa pa sa practical application, pag nagpi-preach, para makafocus ka dun sa mensahe, huwag mong sabayan ng preaching. Isa po yun. Kasi minsan nagpi-preach dito si pastor, may nagko-commentary sa loob. May nagko-commentary sa likod. O ikaw minsan, ikaw yung nagko-commentary, nagbibigay ka ng comment dun sa preaching ni pastor. Huwag mong gagawin yan. May oras para magbigay ka ng commentary. Oras to ng pakikinig. Makinig ka muna sa preaching ni pastor. Mamaya na yun sa fellowship. So, pwede natin gawin yan, pero may oras yun. Huwag nating sabayan yung preaching. Nais natin makinig at ibigay yung ating isip fully. So, yun po yung aggressive listening. Pangalawa, listen reverently. Listen reverently, magalang na makinig. We are to sit before the Word of God as little children, letting the Word judge us. At hindi tayo yung humuhusga sa salita ng Diyos. Hinahayaan natin yung salita ng Diyos na husgahan po tayo. Sabi sa Isaiah 66 verse 2, Isaiah 66:2, "But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." Si Yahweh po yung nagsasalita. Meron daw siyang taong hindi kayang tanggihan. Sino daw? Yung tao daw na humble and contrite in spirit and trembles at His word. Takot sa kanyang may paggalang, reverent sa kanyang salita. Yun daw ang hindi kayang tanggihan ng Diyos. Sana ang attitude natin pag may preaching si pastor o sino mang preacher, alam ko na yan, basic. Natutunan ko na yan nung first 3 months ko sa Christianity. Sana po hindi ganyan yung puso natin, no? Ano ba yan yung preaching ni pastor? Hindi hindi technical, hindi highly theological. Wala bang mga hypostatic union dyan? Wala bang mga covenant theology dyan? Impossibility? Yun ang gusto ko eh. Masyadong basic ang Christian life. Huwag po sanang ganun yung ating heart pag nag-a-approach tayo sa sermon hearing. Hindi po sana ganun ang ating puso. Sabi kasi ni Jesucristo sa Matthew 18:3-4, Matthew 18:3-4, sabi ni Christ, "Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." Yung bata po, lahat po na sinasabi ng magulang niya, pinakikinggan niya. Wala siyang mapagmamayabang, wala siyang pag-aari. Dependent sa kanyang father and mother. Sabi po ni Jesucristo, nawa taglayin natin yung katangian ng bata na ito. Yung wala kang pinagmamayabang na education, wala kang pinagmamayabang na Bible knowledge. Dependent ka sa sinasabi ng magulang mo doon sa sermon. Nakikinig ka sa sinasabi ng Diyos. Nawa ganyan po yung attitude natin. Kasi ang pangako sa atin ni Jesucristo, yun daw yung attitude na magi-inherit ng kalangitan niya, ng kanyang kaharian. Nawa ganyan po tayo mga kapatid,
Assuming that the preacher has been diligent in preparing the sermon, may we also give the same diligence in listening to the sermon. Mahirap po yung trabaho ng ating preacher. I-appreciate natin yung labor na ginagawa niya. Napakahirap na trabaho na ito. Nawa, i-appreciate natin mga kapatid. Isa pang way para i-appreciate natin yung labor ng ating preacher, huwag tayong late. Hindi yung darating tayo, 15 minutes in na yung preacher dun sa kanyang sermon. Sinayang natin yung preparation niya dun sa mga simula. Hindi na buo yung ating pakikinig. Isa yan sa way para makita natin yung respect sa labor ng ating pastor and preacher. Yung pagiging attentive po natin, pagiging maagap natin sa pakikinig ng kanyang salita. So, listen aggressively, listen reverently. Lastly, during the sermon, listen believingly. Makinig tayo ng merong pananampalataya. So, hindi lang aggressive, hindi lang mapagpakumbaba tayong makikinig po tayo ng may pananampalataya. We must personally apply the preaching to our own individual case. We are to apply every word first and foremost to ourselves. Hindi po yung pag mayroong mabigat na rebuke si pastor na naririnig natin sa pulpit, sinasabi natin sa isip natin, sana nandito si brother, sana nandito si sister, para sa kanya to sana ma-rebuke siya. Hindi po ganun. Sana tayo muna i-deal natin yung sin sa heart po natin, At nananampalataya tayo sa Diyos, nakikilusin niya yung salita niya sa puso natin so that matulungan tayo nitong lumakad ng mas tapat bilang mananampalataya. So, ang punto natin, may we listen to the sermon full of faith, trusting that God will move us to apply it in our lives as well as in the lives of other listeners. So, yun po yung before the sermon and during the sermon. Dito na tayo sa last part. So after nating makinig ng sermon, what's next? After the sermon. So after the sermon, 3 bagay, pray, ponder, and practice. Tingnan muna natin yung pray after the sermon. So, we must pray that the sermon we heard will take root in our hearts. Sinabi po sa Isaiah 55:11, sabi doon, Isaiah 55:11, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Pangako po ng ating Panginoon na hindi daw lalabas ang salita sa kanyang bibig sa walang kabuluhan. Hindi po aimless ang salita ng Panginoon. Ang promise niya, once ma-preach ang kanyang salita, ma-accomplish nito yung objective ng kanyang preaching. So, mananalangin po tayo na mangusap talaga ito sa atin dahil pangako to ng Diyos at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang i-accomplish na ng objective ng preaching, naniniwala tayo sa Diyos unang-una para sa sarili natin at sa iba nating mga kapatiran at kaibigan na nakarinig po ng sermon. So, trust God that it will bear fruit in the edification and sanctification of His saints and will bring about repentance, leading to faith for those who do not yet believe. Naalala nyo, di ba, ang encouragement ko sa inyo, manalangin tayo before the sermon. Panalangin natin na merong mga bisita at unbelievers na maligtas. We believe that. Once na nilapit natin itong petition na to sa Diyos, after the sermon, we pray and believe na gagawin ito ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay na wala pa kay Jesucristo. So yun yung una. Pangalawa, ponder. Pag sinabi nating ponder, pagninilay o pagbubulay-bulay, meditating yung narinig natin na sermon. Naalala po ninyo sa parable of the sower, yung binhi na ninakaw ng mga ibon, tinuka ng mga ibon, nanakaw po ng kaaway, yung natanim na salita na hindi man lang umusbong. Sana po hindi po ganun yung sermon sa atin, Pag narinig natin ng Sunday, tapos natanong tayo ng Wednesday, ang ganda ng preaching ni Pastor, Sasabihin mo, oo nga pero binabalikan mo sa isip mo, ano nga uli yung preaching ni Pastor? Di ko na maalala. Hindi po sana ganun. After nating makinig ng sermon, pag uwi natin ng bahay, pinaponder po natin. Pinag-iisipan natin yung sinabi ng ating pastor. Pinagninilay-nilay po natin. Anong sinabi sa Psalm 1 verse 1 to 2? Psalm 1 verse 1 to 2, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked,
nor stands in the way of sinners, nor sit in the seats of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates, he ponders day and night. Nawa matagpuan po tayo na ganito. Pinaponder natin yung salita ng Diyos na narinig natin day and night. Ang picture nito yung parang baka nang umunguya ng damo, na dahan-dahan niyang inunguya, hindi siya nagmamadali. Sinisiguro niya na nakakatas niya lahat ng nutrients na nandun, nang sa ganun mahigop ng kanyang katawan. Nawa, ganun din po tayo sa salita ng Panginoon. We ponder, dahan-dahanin, pag-isipan, nang sa ganun magbenepisyo talaga yung mga teachings, yung mga rebukes na narinig po natin. At sinabi po ng salmista sa Psalm 119 verse 11, sabi doon, Psalm 119 verse 11, "Your word I have kept in my heart." Tinago daw ng salmista yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Isang paraan para matago natin yung salita ng Diyos sa ating puso, pag ninilay-nilayan po natin. Anong promise doon sa Psalm 119 verse 11? "Your word I have kept in my heart that I might not sin against you." Nang sa ganun matulungan tayong umiwas sa kasalanan. No wonder nalalaglag tayo ng nalalaglag sa same sin paulit-ulit. Why? Kasi hindi natin pinaponder yung sermon Pag narinig natin, tapos na. Basta nandito tayo sa Sunday, okay yung ating attendance. Sa harap ng church, okay yung churchmanship natin. Pero sa personal lives natin, di natin pinaponder yung word. May promise po, "Your word I have kept in my heart that I might not sin against you." Gusto mong mapagtagumpayan yung kasalanan na to, itago mo yung sermon na narinig mo sa puso mo mismo, dalhin mo siya all throughout the week. At lakaran mo. So yun po yung pray and ponder. Lastly, practice. Okay? Practice. This of course is the final and ultimate end of preaching. That our lives would be practically and eternally changed. Ngayon mga kapatid, wala pong sense kahit na Monday to Saturday, ipag-pray mo yung preacher, pag-pray mo yung sermon, Saturday night, lahat ng practical preparations gawin mo, tulog ka na maaga, pinapare mo lahat, maaga kang dumating sa church, pagdating dito, nagno-note-taking ka pa habang nakikinig ng sermon, aggressive kang nakikinig. Wala pong sense lahat yan kung hindi po ninyo ipapractice yung sermon na narinig ninyo. Kung hindi po makikita sa paglakad natin yung sermon na narinig natin. Ito po yung end ng preaching. Ito po yung end ng listening to God's Word. That we would practice the preached Word. Ano sinabi po ni James sa James chapter 1:22 and verse 26? James 1:22 and 26. Sabi doon, "Be doers of the Word and not hearers only, deceiving yourselves. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless." Ang bigat po nung sinabi ni Santiago. Sinabi niya, kahit na tingin mo relihiyoso ka, na-check mo lahat ng box, pinag-pray mo yung sermon Monday to Saturday, meron kang practical preparation, nakinig ka aggressively, kung hindi mo naman matalian yung dila mo, walang silbi yung lahat ng ginawa mo. Walang silbi yung religiosity mo. Mga kapatid, seryoso ito. Kahit yes, mag-agree pa tayo sa lahat ng previously sinabi ko, kung hindi naman ito nasasalamin sa buhay natin, wala pong sense. Nawa hindi lang tayo tagapakinig ng sermon, kundi tagapagsagawa po tayo ng sermon na narinig po natin. So yun po yung tatlo after the sermon, pray, ponder, and practice. At meron ako dito na 2 practical helps nang sa ganun ay matulungan tayo na to really ponder and practice yung preached word every Lord's Day. Una, mag-take po tayo ng notes during the sermon or else commit to memorizing the main point. Pwede po tayong mag-take notes. Pwede sa cellphone natin, lagay natin doon yung notes, pwedeng sa notebook. Personally, hindi po ako nakikinig ng sermon na hindi ako nagsusulat. Kasi ang advantage po nasusundan ko yung thought flow ng preacher Na i-encourage ako to listen aggressively, na appreciate ko yung labor niya sa paggawa ng sermon outline, kaya sinusundan ko siya sa notes ko. So, practical advice po, pwede natin yung gawin. At
mas maganda po siguro yon kaysa i-memorize natin. Kasi mahina po ang isip natin eh. Sooner than later, makakalimutan natin unlike sa sinulat natin siya sa notebook. Di ba? May kasabihan na a dull pencil is better than a sharp memory. Mas nakakaalala daw yung pudpud na lapis kaysa sa matalas na kaisipan. So, very helpful po ang note-taking. Lalong-lalo pag nais mo siyang i-ponder tapos nakalimutan mo siya by Wednesday. Meron kang note na pwedeng balikan. Teka lang, ito yung note ko. Kahit nakalimutan ko, ito yung sinabi ng preacher namin. Mare-remind mo yung sarili mo sa katotohanan na sinabi ng pastor ninyo. Isa pa doon, pag may mga biglaang nais na may kausap ka na mayroong pinagdadaanan na related doon sa rebuke ng pastor mo, pwede mo i-pull out yung notes mo. Ito yung sinabi ni pastor, ma-share ko nga. Magagamit po ninyo. So practical po siya na paraan para mag-stick sa atin yung sermon. At isa pa, i-discuss po nawa natin yung after ng sermon, discuss natin among our family members o sa ating mga brethren. Kaysa mag-usap po tayo patungkol sa sports during fellowship, kaysa sa mga weather, hindi naman maling pag-usapan, hindi naman makasalanan yun. Pero beneficial na after ng sermon, pag-usapan natin yung mga takeaways natin sa sermon. Ano yung natutunan natin? Paano nangusap yung sermon sa'yo? Meron bang kasalanan na na-review ka dun sa sermon? Meron bang encouragement na na-provide sa'yo yung sermon? Kasi neto mga nakalipas na araw, discourage ka talaga pero na-uplift yung spirit mo through the sermon. Pwede mong i-share. Nang sa ganun, yayaman lalo yung sermon sa mga kapatiran, hindi lang sa'yo. Very beneficial po siya. At again, even sa family worship, pwede natin i-discuss sa ating mga members ng family natin, sa ating wife, sa ating mga kids. Paano nang usap sa'yo yung sermon ni Pastor ng linggo? Maririnig mo yung take ng anak mo, ng wife mo. Mag-gauge mo rin kung nakinig ba talaga sila ng sermon ng Sunday. So, very beneficial na i-discuss ito among our family members and brethren. And bilang closing words lang, yes, wise yung mga suggestions na ito. Wise gawin ito before the sermon, during sermon, and after the sermon. Maganda yung gawin. Pero mga kapatid, let us be honest. Hindi po natin to kayang gawin sa sarili natin. So, hindi tayo nakatingin sa sarili natin. We do not trust ourselves na kaya nating gawin ito na purely by our own effort. We must rely on God's enabling grace in order for us to achieve this. Kailangan nating umasa sa grasya ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 13:23, Jeremiah 13:23, ito po yung rhetorical na tanong eh. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. Ito yung tanong. Kaya bang palitan ng Ethiopian yung kulay ng kanyang balat o ng leopardo yung kanyang mga batik? Hindi niya kaya. Pero pagdating natin ng Matthew 19:26, anong sinabi ni Jesucristo? With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Yes, stubborn ang puso natin, makasalanan, ayaw nating gawin ito, burden ito, dahil sa sin, dahil mas gusto natin na passively makinig ng sermon. Ayaw ng kaluluwa natin yan eh. It is impossible for us. Pero ang sinabi ni Kristo, with God, all things are possible. Nothing is impossible. So, nananampalataya tayo sa Diyos na sa grasya niya, kaya niyang baguhin ang puso natin nang sa ganun magawa natin ito. Nang mapatunayan na yung pakikinig natin ng sermon ay truly profitable po sa ating mga kaluluwa. At kung may ilan po sa atin na nalaglag sa sin na ito, nagpabaya tayo, parang binasta-basta lang natin yung pakikinig ng sermon, nawa magrepent po tayo. Maintindihan natin yung gravity ng ang Diyos, nangungusap sa kanyang iglesia, through the preacher. Huwag niyo pong tignan yung inyong preacher na siya lang yan. Sinasabi niya lang yung alam niya sa Greek and Hebrew, yung kanyang yung background niya, sa mga tutunan niya sa Sunday school, sa Bible school, mga nabasa niya sa Bible. Nandiyan lang siya sa pulpit para sabihin sa amin yan. Hindi po. Si Kristo, ang Diyos, ang nangungusap sa atin. Pag tumatayo yung preacher sa ating harapan, makinig tayo sa boses ng Diyos. Huwag nating babasta-bastahin. Kamatayan po ang kapalit pag binasta-basta natin ang salita ng isang dakilang hari na nasa harapan natin. How much more kung hari ng mga hari ang nagsasalita sa atin. So nawa, magrepent tayo kung meron sa atin na nalaglag sa ganitong kasalanan. At nawa, ang resolution po natin
sa lahat ng ating narinig, that we will listen to the preached word with diligence, eagerness, and prayer, and also that we will receive His word with faith and humility and lay it up in our hearts and lives. Saglit tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa aming mga natutunan at dalangin po namin, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng enabling grace mo na magawa ito. Hindi po namin ito kaya sa aming sarili. Kailangan namin tumingin sa iyo at umasa sa grasya mo. Tulungan mo kami, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Okay, so, alam na ako. So, praise God doon sa, sa lecture na yun, no? We can open for a few questions before we take our break, bago yung supper natin, no? So, kung sino lang may questions patungkol doon, I will do my best to address it even if hindi ako yung nagbigay ng lecture, no? So, anyone? Bigyan ko ng 1 minute. If wala, edi meron tayong 40-minute break if walang questions. Okay? Okay, good. Sige, if walang questions or anything, we'll close in prayer and then we have 40 minutes of a break, perhaps fellowship, until mag-start ang ating supper at 3 p.m. Sige, let's pray. Panginoon Diyos, prepare us, O Lord God, as we approach the sacrament, and we pray, Lord God, that our hearts will be filled with joy as we receive truth once again, and not just that, but the visible gospel. We pray, Lord God, that you would help us as a church to prepare ourselves in many ways to hear your word, O Lord God, before, during, and after the sermons that you have prepared for your people, especially through your appointed under-shepherd. And so we pray, Lord God, that our church would contemplate on these truths and would indeed practice them, would live them out, O Lord God, that we might not only be hearers of the word, but doers of the word, O Lord God, knowing full well that this word you have handed down to us in order that we might hear our Savior, Jesus Christ. We pray, Lord God, that you would be honored and glorified. Save sinners, O Lord God, and bring people to yourself. Bring them to Christ, that they may rejoice in the wonders of who He is as He reveals you to us. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. All right, we'll take a short break to prepare for our supper. Sige. Hindi. Bro, ibig sabihin doon. Nagsalita lang ko yung Diyos. Lupit. Galing, no? Wala.